most likely I will be submitting a copy of my privilege speech to the Supreme Court also as additional, I would say, supplementary, I don't know kung anong tawag na magwala niyan. But, it will be used as evidence also to the Supreme Court na ginalaw talaga yung budget at naglampas sila sa appropriations na submitted by the President. Naglampas sa President's budget at saka ito ang klaro. I-enumerate ko, there were 13 special laws that were violated. Para bigyan lang natin ng background yung ating mga kababayan, ano po itong bagong isiniwalat ninyo at anong kaibahan nito doon po sa una na ninyong pagsiwalat kaugnay sa 2025 budget kung saan naging controversial nga yung blanco na mga items po, Congressman? Yung last January, yung aking gi-expose are the blank items in the Bicameral Conference Committee report. Naging controversial yon because there were 28 blank items and spanning 13 pages. And medyo kasama pa natin noon si Mayor, nasanay ako ng Mayor kasi konsihal niya ako noon, si Mayor Presidente Rudy nung na-expose natin yon at saka si Attorney Vic Rodriguez. Then ito naman ngayon, yung kahapon na aking isiniwalat, yung privilege speech ko doon sa Kongreso, ginalaw yung special accounts in the general fund and the use of income, no? UIGF, use of income in the general fund. Yung dalawa, which are both sourced from earmark funds, are considered automatic appropriations kasi they are already meron ng existing na batas, no? There are existing laws that provides na every year or yung particular income na nag-generate nila ay naka-earmark na. Ang ibig sabihin may gagastusan na. So, yung ating sources of income dyan sa ating national budget or sa General Appropriations Act, yung pinakauna dyan, yung automatic appropriations, which is automatically appropriated, usually hindi na yan ginagalaw. Kasi every year, sa buong stay ko yan sa Congress, mag 15 years na ako, nag-start ako ng 2007, nawala lang ako nung 2016 to 2019, but 2019 nakabalik ako. Never ginagalaw yung automatic appropriations. So part 1 is automatic appropriation, part 2 is the general appropriations, no? So yun yung tinatawag natin na ginagawang new general appropriations. Yung new general appropriations yung ginagawan every year natin ang tinatawag na General Appropriations Act. Although sa reputation kasama talaga yung automatic appropriations. So yun, ko mahaba yung speech ko kasi isa-isa ko yung mga ginalaw nila sa SAGF at saka sa UIGF. Yung SAGF, 12 items. 12 items yung ginalaw nila, no? I have here the list and I presented it during the Bicameral Conference Committee. Gusto ko sanang isa-isahin kaya lang maubos yung oras natin. Sabihin ko na lang yung total. There were 13 items. Ang ibig sabihin niyan, 13 na batas o 13 na special laws ang kanilang inamendahan o gisupersede dahil dinagdagan nila yung pondo. So hindi ka dapat pwede magdagdag nun kasi automatically appropriated yun. Saka yung pondo mo, nanggagaling lang sa collection kung saan yung nakalagay sa batas ang kukolektahin at saka yung kung saan siya ilalaan, no? So 12.7 billion yung ginalaw nila sa special accounts in the general fund. At saka yung UIGF, particularly yung special road fund, 17.9 billion ang dinagdag. Itong sa SAGF, considered automatic appropriations, sinabi ko doon sa aking privilege speech, yung item of expenditures nagdagdagan ng something like 12.7 billion. I just want to be sure of the figures.
yung dinagdag na 12.7 billion will automatically also increase your total budget, yung National Expenditure Program submitted by the President. Under the Constitution, yung Kongreso hindi pwede magpasa ng budget na mas mataas sa naisubmite ng Presidente. So kung total is 6.352 billion, yung total na naisubmit ng Presidente, program new appropriation is 4.2 trillion, yung automatic appropriation na 2.1 trillion, yung 6.352 trillion hindi pwede maglampas noon. Because ginawa ng bicameral conference o kongreso na nagdagdag sila ng 12.7 billion sa SAGF, it will now be 6.352 plus 12.7 billion. So, yun ang sinabi ko, nakakatakot yung ginawa ng Bicameral Conference Committee kasi this can possibly, if brought to court, could result in declaring the budget null and void kasi bawal, but null and void or unconstitutional kasi bawal kang magdagdag ng budget over and above sa budget na binigay ng Presidente kasi maapektuhan mong. So yun yung explanation ko doon. At saka pangalawa, please do not touch the automatic appropriations kasi meron na yung existing laws. Ginalaw nila. In my 15 years of being a congressman, kasi simula noon pa, kahit nung first termer pa ako, 2007, nag-attend na talaga ako ng budget hearings, nanonood ako kasi bankero ako, galing ako sa bangko. So, kabisado ko yung figures. Nagtataka talaga ako kung bakit ginalaw ngayon. At saka sa totoo lang, yung siniwalat ko noong January, sinabi ko na rin doon, halos lahat ng agencies, except one, binawasan nila, may movement, may dagdag bawas ba? May dinagdag, may binawas, may dinagdag. Ang laki ng amount. So more or less, mangled talaga yung buong budget. Kaya sinabi ko kahapon sa aking privilege speech, it hurts me, ako'y nasasaktan na naririnig at actually hindi lang sa akin yun sinabi. Ang dami kong naririnig, interviews of former senators, former officials, former congressmen. Sabi talaga na this is the most corrupt budget in the history of Congress. Pinaka-dirty budget itong 2025 budget. Opo. Congressman, lubos lang natin ipaliwanag sa ating mga kababayan. Automatic appropriations, kumbaga, meron ng batas na nagtatakda, ito yung percentage or ito yung pondo intended para rito. So kung ano yung sinasabi ng batas, dapat yun talaga yung makukuha ng isang certain na pupunduhan po, Congressman. Kumbaga, automatic na, hindi mo na dapat gagalawin kasi may kumbaga hindi mo na ibabudget, hindi mo na babawasan kasi may nakasaad na po sa batas, Congressman. Tama po? Yes. Hindi na talaga ginagalaw yan. Sa buong 15 years ko nga, merong instances na nagagalaw pero maliliit lang masyado. Wala. Ito, ang dami nilang ginalaw. At saka aside from yung 13 na na-mention ko, na SAGF saka UIGF, merong isang batas na ako ang author noong araw, yung Syntax Law of 2012. Yung Syntax Law, yun yung nagpapataw ng buwis sa sigarilyo at alak. Nag-increase tayo noon. Sa first time yun na nangyayari for a very long time. Sikat na sikat ang Pilipinas noon. A lot of parliamentarians were looking at us. In fact, ang daming pumupunta dito, tinatanong yung paano napasa yung Syntax Law. The Syntax Law is very clear that 80% of the incremental, ang ibig sabihin, 80% of the increase in the collection of taxes from taxes on tobacco, from the taxation on excise taxes on tobacco and alcohol, ilalagay sa universal healthcare. Ang vision kasi ng araw talaga, ilagay sa isang malaking bahay na nandoon na lahat yung assistance, ilagay na sa PhilHealth. So, 80% of the collections ilagay sa PhilHealth para mabigyan ng universal healthcare yung ating mga kababayan
So, nasa batas yan. Nasa batas yan ang ginawa ko. I was the author eh. Opo. Yung, yung sa PhilHealth, yung mga regular members, yun yung nakaka-afford magbigay ng bayad. No? Tayo, empleyado tayo sa gobyerno, kayo, empleyado sa private sector. I think you are contributing to PhilHealth. Ang tawag sa atin, regular members. Yung sin tax law, nakalagay doon for those subsidized, no? Yung mga indigents, yung mga senior citizens, sila yung tinanggal na 74 billion, nandoon yun, yung bayad para sa PhilHealth, yung subsidy ng PhilHealth, pambayad ng kanilang PhilHealth premium, ng subsidy for the senior citizens, subsidy for the indigents, subsidy for the PWDs, at saka yung sa peace process, nandoon din yun eh. Sayang. At saka, the worst pa, zero. So, having a long experience in budgeting, yung gisiro nyo, wala na talagang pag-asa. Mabigyan niya ng augmentation ang tawag, mabibigyan ng additional budget for this year because gisiro nyo, kahit man lang sana 1 peso. Kasi yan yung story talaga yan. So, yung maririnig nyo noong araw, may mga senador at congressman, I will give you a 1 peso budget. Ang ibig sabihin yan, 1 peso dahil pwede ka bang dagdagan. Ang hirap talaga. But I have to say, kabubuhan talaga yung ginawa. Bubo yung naglagay ng zero. Saan ka nakakita ng zero budget? That means, i-delete mo na yung universal healthcare. So, nasa batas natin yon, nasa constitution, that you have to take care of the health of the Filipino people. At saka, na-violate yung earmarking provision sa sin tax law. So, I think, hindi lang yung kaso namin eh. May mga 2 or more pa na nag-file din ng kaso diyan because ang daming health advocates. In fact, nung pinasa namin yung sin tax law, ang daming tumutulong sa akin ng mga health advocates. Sa totoo lang, number 1, because of the taxes it generated, ang laki ng taxes, we were able to, in 2013, we were able to garner the first investment grade credit rating. So yung pinag-i-enjoy natin na yun na investment credit rating ang Pilipinas, nakatulong talaga ang sin tax law niyan. Pangalawa, nabawasan yung, actually ang pinakauna talaga, yung nagbabawasan yung mga incidents of smoking, 20 or 30% that time. Basta 20+%, higher end ng 20% yung smoking incidents sa Pilipinas noon. So nabawasan dahil nagmahal na yung sigarilyo at alak. So ang laking tulong yun, ang laking tulong sa universal healthcare, sa PhilHealth, at saka yung 20% pumunta sa Department of Health. Yung budget ng Department of Health, nag-triple since nung pinasa yung sin tax law. Yung mga budget hearings namin noon, yung mga taga-PGH, yung mga government hospitals, dami pa mag-iiyakan na mga doktor mismo because tinutulungan nila yung mga pasyente. You can see how emotional the doctors were nung pinasa namin yung sin tax law. So sayang na sayang yung ating achievement. Tapos bigla lang. Actually, binastos talaga yung budget eh. Being an experienced former appropriations chairman, bastusan talaga yung ginawa sa budget. Opo. So, ang isa sa mga example po nitong paggalaw sa mga automatic appropriations po, yung kini-question din ngayon sa Korte Suprema, Congressman, yung patungkol sa PhilHealth. So, ibig po bang sabihin na yung ibang mga nasa automatic appropriations maaari ding questionin doon sa Korte Suprema dahil sa maling paggamit? Actually, yes. Maaring iakyat yun. Actually, marami nang humingi sa akin nung copy ng aking privilege speech. Maraming abogado na nag-aaral na ngayon. And most likely, I will be submitting a copy of my privilege speech to the Supreme Court also as additional, I would say, supplementary, I don't know kung anong tawag na abogado niyan. But it will be used as evidence also to the Supreme Court na ginalaw talaga yung budget at naglampas sila sa appropriations na submitted by the President. Naglampas sa President's budget at saka ito ang klaro. I-enumerate ko, there were 13 special laws that were violated. Sa isang general
and then kasama pa yung pang-14 yung sin tax law. So it is dami ng decided cases dito na yung general law cannot amend a special law. So, or cannot supersede special law. Yung General Appropriations Act is a general law. Yung special law kasi specific talaga siya na nagpapataw ng buwis at saka naglalagay na siya ng appropriation. Kaya yung tinatawag na automatic appropriation. Merong statute na nag-protect nun. We call it protected protected items mga yan. Nagtataka ko paano nila dinagdag. At saka sa totoo lang, hindi balansyado yung items of expenditure ng automatic appropriation, particularly sa special account in general fund. Yung total ng automatic appropriation dapat may plus 12.7 billion pa yun. Opo. Linawin ko lang, Congressman, doon po sa nabanggit nyo na SAGF, nasa magkano nga po yung parang nailipat na pondo sa lahat-lahat, kung saan man siya nailipat po, mula doon sa dapat talagang dito nakalaan sa mga proyekto or programa na ito, doon sa 13 mga batas na malinaw doon, saan nailipat, magkano po yung nailipat sa hindi doon talaga pondohan po, Congressman? Actually, walang nailipat na pondo. Yung original na SAGF na 5.5 billion, dinagdagan nila ng 12.7 billion. Oh. Ang tanong dyan, pa silang magdagdag at saka saan nila kinuha yung pondo para idagdag dito? Yung 12.7 billion, because you cannot add an item that is specifically naka-earmark yung pondo niya galing at saka nakalagay sa batas. May tinatawag tayong programmed expenditures. Pinoprogram yan galing doon sa pondo na nakuha. Ganon din yung ginawa nila sa UIGF. Walang ginalaw. Ito naman, ibang case ito. Walang ginalaw sa SIGF pero dinagdagan. Ang Special Road Fund, ito yung dating road board, Special Road Fund, 16.7 billion. Dinagdagan nila ng 17.9 billion. Question is, itong Special Road Fund, yung pondo nito, yung road users tax, no, yung DUC, motor vehicle users tax. So itong mga ito, yung buwis galing sa MBUC, yun yung ginagastos natin dito sa items of expenditure na nilalagay under sa DPWH budget. Ang tanong, saan sila kumuha ng pondo na dinagdag dito? So most likely may nabawasan. Opo. May mga nabawasan. Congressman, ang sasabihin po ng mga ordinaryo po, di ba dapat maging masaya tayo kasi nadagdagan yung pondo doon sa na yun. Congressman, paano po natin may pantindi sa kanila na may mali dito? Yun nga po, na may nabawasan ng pondo. At para saan? Bakit kailangan sobrahan, Congressman? May nabawasan na pondo at saka paano sila nakapag-decide na ito ang dadagdagan? Because nakaprogram yan kung saan pupunta. Yung special law, nakalagay na yon kung saan saan ilalagay yung pondo. So yung for example, fire insurance, fire code sa Bureau of Fire Protection, merong fire code income na 1 billion. So meron talagang nakalagay na it will be used for BFP modernization, mga fire trucks, mga kailangan nilang gamit, mga yung mga suot ng fireproof ng mga bombero, mga gamit nila, mga helmet. Dinagdagan ng 5 billion. Ang tanong dito, ano yung 5 billion na dinagdag? Saan galing yung pera at saan inilagay? So, yun ang natin dyan. Are they price? So, minention ko, a General Appropriations Act cannot amend a special law. So,
dadagdag ito na kaso sa Supreme Court.